Okay, sumigaw nga po tayo ng praise the Lord. Praise the Lord! Okay. So, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una kay Pastor Jaime na binigyan ako ng opportunity na kahit sa first time na ganito ang gagawin ng pagsamba na through technology, through online, ay yan po ang advantage sa ating panahon ngayon na wala nang malayo, walang malapit, no? Kaya po dahil lang sa technology ito ay nagagamit ito ng mahalaga sa buhay ng tao, lalo na sa pagpupuri sa Diyos. Kaya wala nang imposible ngayon. Nakita ninyo po ang layo ko sa inyo, ang layo nyo sa akin, ay tayo'y nagkikita sa pamagitan ng video. Kaya noong araw ay napakamahal ng ganyang setup. Pero ngayon ay murang-mura na lamang basta meron kang internet. Kaya purihin natin ang Diyos sa araw na ito at dapat noong linggo ako speaker sa inyo, kaya lang nabagyo. Doon sa kabilang church sa Adelina ay mismong araw ng birthday ko ako magsalita, nabagyo. Dumating si Goring, kaya pinadaan ko na si Goring. Kaya na-move tayo ng isang linggo. Yan. At birthday ni Pastor Jaime at birthday din ni Pastora, ni Ate Emelita. Kaya tatlo kaming nag-birthday ngayon. Kaya dahil dyan, si Pastor Jaime ay galante, nagpatay ng bibi. Kaya may kakainin tayong bibi mamaya. No, gusto ba nyo ng bibi? Ha? Kumakain ba kayo ng bibi? Parang hindi nyo ata ako nadidinig Maliwanag po ba? Saan? Maliwanag? Nagkakaproblema yata tayo, Jillian, sa audio Ayan. Napuputol? Okay, habang inaayos ang audio, ay isi-share ko sa inyo ang aking screen. At ipapakita ko sa inyo ang inyong lugar. Wala. Yung nag-share screen. Ay, si Pastor. Ito. Nag-share screen. Ito po yung Talim Island. Nakikita nyo po yung screen ko? Yan, para ma-figure out ko kayo kung saan kayo nakatira. Yan, nadidinig ba ako? Nadidinig nyo po ako? Opo. Yan, nakikita nyo, ayan, tinitignan ko yung inyong lugar sa mapa at para nakikita ko kung saan kayo nakatira. Ayan. Ayan, yun yung mga bangkan na sinasakyan ninyo. Ito yung mga bahay. Ayan, napakalaki pala niyang Talim Island na yan. Malaki. Yes po. Malaki po. Oo, ayan, pinakikita rito sa Google Map. Kaya, ayan, isla talagang kasama yan sa 7,100 island ng Pilipinas. Hindi lang natin alam kung pang ilang bilang yan. Yan ang inyong merong magagandang bahay. Yan, ang bundok. Kitang-kita. Saan Rosa? Ito yung bahay ni Pastor Jaime. Nakikita riyan, yung bubong. Yung bubong ng bahay ni Pastor Jaime. Amen po, amen. Nakita. Yes. Yan po, yung dagat at may karsada pala. May karsada sa gilid. Okay, so yan po ang inyong lugar. At ako'y natutuwa na ako'y nagtira din sa ganyan sa Ubando. Sa Binuwangan. Yung aking asawa ay taga Ubando. Okay, nakikita niyo po yung screen ko?
Hindi ko alam ang pangalan ng church, Wala Pastor. Ang inilagay ko lang ay Talim Island Methodist Church, AIMP. Tama po ba? Opo, nakita po namin. Okay. So, ang aking title ng sermon ngayong umaga ay May Magandang Plano ang Diyos sa Buhay Mo. Pakisigaw nga po natin yung talata, yung title. Pakibasa. Sabay-sabay. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Yan. Salamat. Naniniwala ka ba riyan? Sumigaw po kayo para madinig ko. Pwede kayong sumigaw. Naniniwala ba kayo na may magandang plano? Amen. Okay. So, yung talata natin ay itong kwento tungkol kay Moses. Meron pa isang extra mic pa dyan. Meron pang isang extra mic. Pwedeng magbasa ng ating talata. Ilalabas ko. Ayan. Pwede pakibasa ng isang kabataan. May mic ba siya? May mic? Extra mic? Ilan ba mic nyo dyan? May isang lalaki sa daligi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ng 3 buwan. Nang hindi na niya ito maitago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yaring sa papiro at pinahiran niya ng pitun at alkitran. Kanyang isinilit ang bata roon at inilagay sa talaiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Noon, ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talaiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiiyak. At kanyang inaawaan siya at sinabi, ito ay isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayon sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Faraon, aalis ba ako upang ipatawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Sinabi sa kanya ng anak ng Faraon, umalis ka. Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. Sinabi ng anak ng Faraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita. Kaya kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Faraon at ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moses dahil sinabi niya, sapagkat ang aking iniahon siya sa tubig. Amen. Okay, salamat po. Pagpalay po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Thank you po. Okay, salamat po. Ang ating binasa ay pamilyar na sa atin. Pamilyar na ito sa atin, di po ba? Say amen. Amen, amen. Ito ang kwento tungkol sa pagkasilang kay Moses. Okay, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin ng declaration of prayer. Ano po? Pakibasa nung merong mic at isigaw ng malakas ang panalangin ito. Okay, sabay-sabay po. Na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos na buhay, sa Diyos na bibigay ng aming buhay, sa Diyos na aming Panginoon,
ng aming buhay. Tuloy-tuloy po. Aming dinideklara Aming dinideklara na sa oras na ito, ng kapangyarihan ng kaaway na magiging sagabal sa aming pagsamba. Hindi magugulo ang aming isip sa pakinig ng kapangyarihan salita ng Diyos at hanggang magbago ng aming buhay ayon sa bandang plano ng Diyos sa aming buhay sa pangalan ng Jesus Cristo. Ating magsabi ng Amen. Okay. So, yun ang ating dinideklara ngayon sa umagang ito ng ating panalangin na ang Diyos ay gagabayan niya tayo sa ating pakikinig ng mensahe at ang Diyos na ito ay dito natin isesentro ang ating pagsamba sa Kanya ngayon sa pamagitan ng katotohanan at Espiritu. Okay, meron akong quiz sa inyo. Meron akong quiz. Magkakaroon tayo ng test. Ano po? At ang mananalo dito ay bibigyan ng premyo na pansit ni Pastor Jaime mamaya. Okay po ba? Okay po. Okay. Ito ang unang tanong. Ano ang naaalala niyo pag nakita nyo ang nakakabit sa number 7 sa sports? Ito po ay sa sports. Pag nakita nyo ang number na 7, ano ang naalala nyo? Sinong tao ang nakakabit sa number 7? Sirit na kayo? Pakibasa. Si Jaworski. Ito number 23. Ito ay imported na basketball player. Sino yan? Yung basketball player din yan eh. Sino po yan? Michael Jordan. Yun, si Michael Jordan. Ito, si Bill Gates. Ano po ang nakadikit kay Bill Gates? Pag nadinig niyo Bill Gates, ano maalala ninyo? Isa sa pinakamayamang tao. Tungkol sa computer. Yan ang sumikat sa computer. Ito, kilala nyo to. Yan po ang na-efficient. Ano nakadikit sa kanya kay Bishop Lito Tangonan? AI. Yan. Siya po ang ginamit ng Panginoon para isa siya sa nagsimula ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Yan. Iyang 10 utos. Pag nakita nyo, sino nakadikit dyan? Sa 10 utos. Moises. Yun. May nanalo ba? May nakasagot ba ng tama para manalo ng pansit mamaya? Wala yatang nanalo Okay, so ang ating pagbubulay-bulay ngayon ay tungkol sa kapanganakan ni Moises. So ang tanong dito, maganda ba ang kwento ng pagkasilang kay Moises? Maganda po ba? Na sinilang si Moises na siya ay dumanas sa malaking panganib. Si Moises po ay dumanas sa malaking panganib sapagkat nung siya isinilang may kautusan ang paraon na lahat ng batang lalaki ay kailangan ay patayin. Dumanas sa malaking hamon ang kapanganakan ni Moises sapagkat itinapon siya sa kagustuhang walang wag mapatay at muntik ng malunod, pinaagos sa ilog.
Yun po ay malaking hamon sa buhay ni Moses. Dumaan sa unos ng buhay na akala mo ay hindi na mapagtatagumpayan. So yung sitwasyon ni Moses ay hindi madaling bagay nung siya'y pinanganak, sapagkat muntit na siyang mamatay, sapagkat pinaanod na siya upang siya ay hindi alam kung mabubuhay o hindi. So mga kapatid, madalas ang plano ng Diyos sa buhay natin ay hindi malinaw ang direksyon. Life does not go as planned. Yan ang sinasabi. Meron kang iniisip, meron kang binabalak, pero minsan ay hindi nangyayari. Madalas, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay hindi malinaw ang direksyon ayon sa iyong pagtingin. Ayon sa ating pagtingin, ang ating direksyon, ang plano ng buhay natin ay hindi masyadong malinaw. Katulad ng nangyari kay Moses nung siya'y pinanganak. Hindi ba? Dumaan sa panganib. Malaking hamon, malaking unos, at walang makapagsasabi na si Moses ay mabubuhay pa. Ganito rin ang buhay natin. Ang alam natin ay sa kaliwa, pero bakit sa kanan tayo napupunta? Yan. Ang alam natin ay magaan ang buhay, pero hindi naman pala. Kaya kailangan ang pakikipagbuno sa Diyos. Yan. Para malaman natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin, kailangan daw po tayo'y nakikipagbuno sa Diyos. Pakisabi mo nga sa katabi mo, sabi sa katabi mo, kailangang makikipagbuno sa Diyos. Isigaw nyo nga, hindi ko marinig. Kaya kailangan na makipagbuno sa Diyos. Yan, amen. Sa paanong paraan tayo nakikipagbuno sa Diyos? Yan, sa paanong paraan? Sa paanong paraan tayo nakikipagbuno sa Diyos? Yan, number 1, may gusto ka na magawa pero hindi mo magawa. Ayan, yan ang nangyayari sa atin, no? Yan ay isa sa kanta ni Andrew E. Kilala niyo po ba si Andrew E, yung rap artist, yung kumakanta ng rap? Ano? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Ayan, sinasabi ni Andrew E yan. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Minsan, may gusto kong magawa pero hindi mo magawa. Yan ang paraan ng pakikipagbuno. May gusto ka na mangyari na agad, pero bakit ayaw mangyari agad? Di ba? Meron tayong mga pangarap na gusto natin mangyari agad, pero bakit ayaw mangyari agad? May gusto ka na marating agad sa buhay mo, pero bakit ayaw ibigay ni Lord Jesus sa iyo? Yan ang mga pakikipagbuno. Yan tatlong bagay na yan. So dahil sa ganyang kalagayan, ano ngayon ang gagawin mo? Yan. Ano ngayon ang gagawin mo? Dahil lahat ng gusto mo parang ayaw sa'yo. Ano ngayon ang gagawin mo? Ang sabi dito, kailangan makipagbuno ka sa Diyos sa araw-araw ng iyong buhay. Sa araw-araw, kailangan doon po tayong makipagbuno. Sa bawat masasakit na pangyayari. Maraming mga masasakit na pangyayari sa buhay natin. Hindi po lahat masaya. Hindi po ba? Hindi lahat mas maganda sikat ng araw. Hindi lahat mapatag ang alon. Di ba nung nakaraang buwan dyan, yung alon ay malakas at marami ang namatay doon sa bangka. Di ba? Maraming masasakit na pangyayari. May bagyo. Hindi lahat ay tag-araw.
mayroong siglo o ignos, may surge na nangyayari sa dagat at umaahon. So, hindi lahat ay maganda pangyayari. Maraming masasakit na pangyayari na dadaanan tayo. At sa bawat hindi sang-ayon ang kapaligiran sa iyo, madalas ay hindi lahat ng sabihin mo ay pumapayag agad ang mga tao sa iyo. Madalas ay ikaw ay nire-reject. At sa bawat hindi sang-ayon ang sitwasyon sa iyo. Pati ang sitwasyon, minsan maayaw sa iyo, hindi sumusunod. Di ba? Nararanasan niyo po ba yan, mga kapatid, yung mga bagay na yan? Yan pakikipagbuno sa Diyos. Paano malalaman na ang pakikipagbuno mo na ginagawa ay tama? Yan, pakibasa nga po ninyo, pakibasa. Paano malalaman na ang pakikipagbuno mo na ginagawa ay tama? Ayan. Una, lahat ba ng pakikipaglaban mo ay ayon sa aral ng banal na kasulatan? Yan po, para matama tayo sa pakikipagbuno, kailangan ang pundasyon natin ay ang banal na kasulatan sa buhay natin. Ang Biblia, yan po ang nagbibigay ng kaliwanagan sa maraming katanungan sa ating buhay. Lahat ba ng bagay mo ay mula sa iyong spiritual advisor? Alam niyo ba ibig ko sabihin ng spiritual advisor? Sino sa inyo ang minsan ay lumalapit sa inyong pastor para magtanong sa inyong problema sa buhay? Taas nga ang kamay. Taas nga po ang kamay. Nadidinig niyo ba ako? Ayan. Yung nagtataas ng kamay, ang ibig sabihin, pag may problema siya, kinakausap ang pastor. Humihingi ng payo. Ginagawa niyo ba yan? Taas ang kamay nung gumagawa. Amen. Kailangan po sa ating buhay ay meron po tayong tinatawag na mentor o spiritual advisor. Si Moses, ang kanyang spiritual advisor ay ang kanyang biyanan. Yung biyanan ni Moses. Nung nakita ng biyanan ni Moses na si Moses ay pagod na pagod, nagbigay ito ng payo kay Moses. Nagbigay ng payo na kailangan wag ikaw lahat ang gagawa. Tumawag ka ng mga taong mapagkakatiwalaan para gumawa ng mahalagang bagay at gawin mo ang mas mahalagang bagay. Galing yon sa biyanan niya, payo sa kanya yon. Kaya sa buhay natin, para matama tayo, kailangan merong nagpapayo sa atin na spiritual advisor. Yung ating pastor, yan ang ating spiritual advisor. Binabati ko kayo dyan sa inyong church. Marami kayong pastor. Marami kayong pwedeng hinga ng payo. Marami pwedeng manalangin sa inyo kung kayo may problema. Kung may kahilingan, kung meron kayong mabibigat na dinadaanan sa buhay, pwede kayong lumapit sa kanila para kayo'y i-bless. Kaya ang tawag dito, lahat ba ng laban mo ay may spiritual intervention. Ang ibig sabihin ng spiritual intervention, ang Diyos ay kumikilos, hinahayaan mo na kumilos sa buhay mo. Hindi lang sa galing mo. Hindi lang sa iyong makakaya, kung hindi humihingi ka ng gabay na ang Diyos ang gumabay sa iyong mga hakbangin sa buhay. Sa pamagitan ng banal na espiritu na nasa sayo at iyong tinatawagan sa araw-araw sa pamagitan ng pananalangin. Kinikilala mo ba na ang laban mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos?
Yan ang napakaganda po. Ang lahat ng ating ginagawa, ang ating laban, ang ating pagkikipagbuno ay hindi para sa iyong kahusayan. Kung hindi ito'y paraan mo ng pagsunod mo sa Diyos. Diba? Naalala nyo ba si Manny Pacquiao pagka siya ay lumalaban ng boxing? Ano sinasabi ni Manny Pacquiao? Ang laban na ito ay para sa iyo. Diba? Yan ang kinakanta ni Manny. Ang laban na ito ay para sa iyo. Diba? Kasi si Manny Pacquiao, bawat lumalaban ng boxing, para sa bansa. Doon niya iniaalay yan. At para sa kanyang Diyos. Sapagkat si Manny Pacquiao po ay mananampalataya. Kaya ano ba ng laban, manalo, matalo, para sa Diyos yun. At ngayon, nakita naman natin na pinagpala ng Diyos si Manny Pacquiao. Dahil sa kanyang pakikipaglaban ng tama sa Diyos. Balikan po natin yung mga pinakita ko sa inyong mga tao kanina. Si Jaworski. Ano nangyari kay Jaworski? Ngayon, kay Jordan, ano nangyari? Kay Bill Gates, ano nangyari? Kay Bishop Lito at kay Moises, ano mga nangyari na sa kanila? Nasaan na ba sila ngayon? Ito po, naging mahalaga ang buhay nila sa harapan ng Diyos, sa harapan ng kanyang pamilya at sa harapan ng kanyang kapwa. Di ba? Si Jordan, si Jaworski pinag-uusapan kahit sila'y retirado na. Si Bill Gates ay siya ang nag-imbento ng desktop computer kaya lahat ng tao sa mundo ginagamit ang kanyang imbento. Naging mahalaga ang buhay nila sa kasaysayan ng mundo. Ano nangyari sa kanila? Lagi silang pinag-uusapan. Naging mahalaga ang buhay nila para sa kamulatan ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Si Bishop Lito nanindigan, isa sa nanindigan para itayo ang Iglesia Metodista sa Pilipinas na dumaan sa maraming pagsubok. Pero ngayon, tayo ay nagtatamasa na. Ilang taon na ang AMP? 12 years old, 12 years na. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, bago ako magtapos, ikaw, alam mo na ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Pakisabi mo nga sa katabi mo yan. Pakisabi nyo sa katabi. Tanungin mo nga katabi mo. Ikaw, alam mo na ba kapatid ang plano ng Diyos sa buhay mo? Yan. So, ngayon, tayo'y muling mananalangin. Isigaw natin ng malakas ang panalangin ito. 1, 2, 3. Sabay-sabay po. Paki-lead sa mga. Diyos sa buhay ko. Alam ko may magandang plano ang Diyos sa buhay ko, kaya tatanggapay ako sa laban. Alam ko may magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya magiging magpapala ako sa aking pamilya at sa Sa aking kapwa. At higit magiging makabuluhan ang buhay ko sa harapan ng Diyos na nagpapala sa akin sa araw-araw. Okay, salamat. Kaya ito ay muli ko na naman kayong tatanungin. Ano? Si Pedro ay 3 beses tinanong. Kaya tatanungin ko kayo ng 3 beses. Pakitanong mo nga ito sa iyong kapwa, sa kanyang katabi ngayon. Pakitanong uli. Ikaw ba, kapatid, alam mo na ang plano ng Diyos sa buhay mo? Alam mo na ba? Isa pa. Ikaw, alam mo na ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Mahina yata ang saluda. Ikaw, alam mo na ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Ayan. Para mo na yun. Yan. 3 tanong po yan. Parang ginawa kay Pedro. Kung siya ay kilala niya ang Diyos o hindi. So, okay, mga kapatid.
Dito po ako magtatapos at gusto kong manalangin tayo, ipapanalangin ko kayo sa aking pagtatapos. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa mga oras na ito na iyong pinagpala kami na mapakinig nila ang iyong mensahe. Kung papaanong ipinapakita mo sa amin na meron kang magandang plano sa aming buhay. Naway ang magandang plano mong ito ang mangyari at huwag ang aming plano. Ikaw ang itinataas namin sa aming buhay at maipakita namin sa lahat ng nakapaligid sa amin ng planong ito ay ang pagsunod sa iyo. Ipagpalain mo na ba, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ngayong araw na ito ay ilulunsad po natin yung pagsasabog ng binhi ng salita ng Diyos. So, ang problema ko lang kung merong sound na darating sa inyo, meron akong video na ipapanood sa inyo. No, tingnan nyo po kung maliwanag ang video, kung hindi, ipadadala ko na lang sa inyong mga cellphone at doon nyo na lang panoorin. Pero subukan muna natin. Ano po? Naglo-load lang po, naglo-loading. Itong aking YouTube. May sound po ba? May sound? Wala po, wala. Not involved. Nadidinig nyo po ba yung sound? Nadidinig nyo? In our ministries exist to lead people worldwide into a growing relationship with Lord Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources designed to help you grow Thumbs up po kung closer to nadidinig. God, to encourage, enlighten, and inspire. We also invite you to join us in reaching millions across the globe with a life-changing message. Mag-thumbs up nga po kayo kung nadidinig nyo yung video, yung sound. Nadidinig nyo ba? Sige po. Nadidinig nyo yung video, yung video. Hindi, yung video po. Hindi ako, yung video ha. Message of the gospel. With your prayers and support, there is no limit to what God can accomplish through the ministry of her ministries. Sa bawat sandali ng buhay ko, ako'y laging nananalangin sa'yo. Mga tukso'y dumarating na Jesus. Sinabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad sa isang tao na nagtanim ng binhi sa lupa. Siya ay natutulog at bumabangon araw at gabi. Ang binhi ay sumisibol at lumalaki na hindi niya nalalaman kung paano. Ito ay sapagkat ang lupa
mismo ang nagpapabunga sa mga binhi. Una muna ang usbong, saka uhay. Pagkatapos ay mga hitik na butil sa uhay. Sapagkat hinog na ang bunga, kaagad nang ipapagabas niya ito sapagkat dumating na ang anihan. Marcos, Kabanata 4, 26 hanggang 29. Kita, naroon at naroon siya. Sa panating hawak pa, di ko'y aakayin niya. Ngunit nilalimot mo na ang dakilang pag-ibig niya. Sa landas na iyong sinundan, Kristo'y sadyang nalimutan. Ito sa iyong lahat ang bagay na hinahanap. Ito ay isang tunay, lalo mo'y sunod lahat. Ngunit pinalimot mo na ang dakilang pag-ibig niya. Sa landas na iyong pinutan, ito'y sadyang nalimutan. Ang buhay mo mula natahan, hinang tagumpay, huwag mo nang pananay, dapat ito, ang nadama, ay dapat. Dahil na sa iyong lahat, ang bagay na hinahanap. Ayaw yung tatan sa Lipapugi. Wow, gusto. Oo. Manit mo Gabriel. Kombinasi. Dapat mo buhay, wala yata sa Wala nga po naging pinapakita lang po yung Sansa. Sausa. Sausa. Love you. Wala mga kapsik. Pastor Patrick sa Bangsa. Ilang buwa yung pastor sa Bangsa. Kapatid ni Pastor James. Kumaya ka sa akin kung expose sa Vincent. James nga, si Brown. James Central. Oh,
USC na. Yan yung yung viewers program. Wow! Cesar, no? Cesar! Ako napunta sa Amerika. Hindi, nariyan na siya. Wala. May cellphone sana. Ayan. Tiga, Unahan po ako. ginong sana yun. Hernan, si Debre. Oh, tamo, si Ate Anyo. Napunta sa Amerika. Ano kayo ngayon? Naunahan pa kayo. Di madukot. Oo. Tayo wala pa sa Amerika. Wala. Oh, di ba? Si Ate Mary Jane. Di ba? Si Walita. Ate? Na awasan. Masal ng basal sila. Sana yung mga Tayo pa tatawa ko yan. Dapat nakaline up na kayo mag-asawa dyan eh. Yes, Pastor Bonnie Garcia, asawa ni Ate Elisa. Hindi ka kabit yan. Mapadala rin siya eh. Wala, nare-reject yung mga pinapasa eh. Di kaya. Amerikano pa. Ano? Napapanood ka sa YouTube yan eh. Philip Arabit. Discuss pala. Petro. Lato. Si Rome. Ayan, yung si Nelson Castorillo. Yan, Sila na panghuli. nagkasuko pala yung alan sa tapos na yan. Casarola. Ayan. Tatapat mo na yan. Okay. Purihin ang Panginoon. May laptop. Wala sa araw na ito. Pakinggan po natin ang mga mabubuting balita na dala ng ating mga pastor sa ating mga gadget araw-araw. Ugaliin po nating makinig upang tumanggap tayo ng lubos na pagpapala mula sa salita ng Diyos. Okay. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Panginoon, ito po ang programa. Ano po? Siya, sa sita. Dito po siya. Yan po ang ating programa na inaanyaya na kayo po ay makinig, maging tagapakinig ng salita ng Diyos, tagapanood. At ito'y available para sa lahat. Kung kayo makikinig, sa bawat pakikinig ninyo, magpapadala lang kayo ng reaction sa inyong napakinggan at yan po ay binibilang namin pag kayo ay nakapakinig at kayo po ay merong munting regalo. Yan. Okay, salamat po and God bless I-comment. sa inyong lahat. Salamat po.